Ngayong araw nga pala mga kaprobinsyano maaga tayong namitas dito sa ating munting gulayan. Ilang araw nga lang yung lumipas meron na naman tayong pwedeng harvestin. Iba talaga kapag madalas nadidiligan, gumaganda ang mga bunga. Kaso nga lang mga kaprobinsyano, ang napansin ko dito sa ating munting gulayan dumadami rin yung mga peste na dumadapo sa dahon. Bukod doon marami din yung nagkukumpulang langgam. Ito siguro talaga yung kalaban ng mga manggugulay, yung mga pesteng naninira sa ating mga pananim. Wala rin talagang ligtas kahit gumamit pa tayo ng mga matatabang lupa. Kaya kailangan nating maagapan mga kaprobinsyano para kahit papaano marami pa tayong makuhang bunga sa mga susunod na araw. Kaya para maagapan natin ito at mag-i-spray tayo ngayon. Bali ang ginamit ko nga palang pamatay peste dyan mga kaprobinsyano yung burudan. At ito subok na raw ng aking amaing Super Mario na talagang mabisa. Maski nga yung isang damukal na langgam talagang todas. Bali ang i-sprayan nga lang pala natin dyan yung mga dahon. Kaya kanina hinarvest ko na muna yung mga pwede ng pitasing gulay. Hindi kasi pwedeng ma-sprayan yung mga bunga. Mahirap na, baka tayo madali pa. Tingnan nyo nga mga kaprobinsyano, talagang napakaraming insektong namumuhay dito sa aking talungan. At pagkatapos ko nga mag-spray naghugas lang tayo ng mabuti ng ating kamay. Tapos pahinga lang tayo sandali habang pinagmamasdan itong ating mga napitas na gulay. Tapos naalala ko nga bigla mga kaprobinsyano may nanghihingi nga palang gulay sa atin. Kaya ayun, itinabi ko muna yung ibang gulay. At ang lulutuin nating ulam ngayong pananghalian itong pinitas nating upo. Bala ko nga lang sana itong sahugan ng sardinas mga kaprobinsyano. Kaya nga lang naalala ko may nabili nga pala tayong dalag kahapon. Kaya yun na lang muna ang isasahog natin dito sa ating upo. Pero hindi naman natin ito iaabraw mga kaprobinsyano. Dahil ito po ay ating ititinola. Nakatikim na po ba kayo ng ganong luto dito sa dalag? Isang piraso nga lang yan mga kaprobinsyano pero tumitimbang na ng mahigit 1 kilo. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki at kataba itong ating nakapabiyay na dalag. Paniguradong solve na naman tayo nito mamaya. Pagkatapos nga nating makaliskisan at mahiwa ng kasarapang suka, lalamasin lang natin sa asin para kahit papaano mabawasan yung lansa. Kung mapapansin nyo nga mga kaprobinsyano, ako talaga mahilig sa isdang dalag. At kung ikaw matagal ko ng supporter, talagang kabisado mo na yung ating mga galawan. At nung mahugasan ko na nga ng mabuti, binudburan ko lang ng kaunting asin at kaunting magic seasoning. At ngayon, isalang na natin ang ating mahiwagang kawali. Dahil itong dalag, ipiprito muna natin. Yung ganitong klaseng isda nga pala, mga kaprobinsyano, marami ka rin pwedeng gawing luto. At ang isa sa paborito ko ang gawing luto dito yung pesa. Lalo na kapag ganito kalalaki yung dalag. Iba rin kasi yung linamnam ng ganitong klaseng isda mga kaprobinsyano. Alam na alam mo yan, lalo na kapag ikaw laki sa bukid. Pagkatapos ko magprito mga kaprobinsyano, ito at magigisa naman tayo ng bawang sibuyas at luya dito sa ating mahiwagang palayo. Tapos nilagay ko na nga rin itong napitas nating upo, pamintang buo, magic seasoning, asin, fresh water, tanglad at itong dalag. Hindi ko na nga nailagay lahat ng prinito nating dalag mga kaprobinsyano dahil sa upo pa lang na full tank na yung ating palayo. Habang hinihintay natin kumulo, ito at namitas lang ako ng ilang pirasong dahon ng malunggay. Siyempre, kumuha na rin ako nitong siling damoho na pampagana. Mag-comment nga kayo mga kaprobinsyano kung nakapagluto na kayo ng ganitong recipe sa dalag. Dahil aminado rin naman ako mga kaprobinsyano, nakadalasan kong ginagawa sa isda na may gulay inabraw o yung nilagyan ng bagoong. Kaya ngayon, tinola naman ang recipe natin dito. At nung okay na nga yung pagkakakulo at malambot na yung upo, ito at titikman na muna natin. Ayun, at para sa akin nga quality na ang lasa ng sabaw. Kaya agad-agad ko na nga hinango at diniretso na sa ating lamesa. Ayun ang ating tinolang dalag na may upo with matching pampaganang sausawan na bagoong na may kalamansi at sili. Dahil tanghali na nga, tara po't samahan nyo na po kaming kumain ng aking prinsesa. Kain na po tayo mga kaprobinsyano. Ang sarap mga kaprobinsyano. Parang kain na rin po. Sarap. Nakakatuwa nga itong aking anak at talagang nasasanay na rin sa mga simpleng ulam. Ligo po na tayo sa sabaw mga kaprobinsyano. Kain na po tayo. Samahan niyo po kami kumain. Quality sabaw. Quality sabaw mga kaprobinsyano. Sarap. Ito tayo. Bigayin ko lang po sili mga kaprobinsyano sa ating sausawan na bago na may kalamansi at sili. Manatan natin. Ito favorite ko po sa dalag yung ulo. Lagyan po natin ng pampagana na sausawan.
bago. Samahan natin ng gulay-gulay. Ano po? Sarap. Malinamnam talaga mga kaprobinsyano yung laman ng dalag. Tali pisngi. Ito yung pisngi mga kaprobinsyano. Eto at hindi ko na nga mapigilang magkamay mga kaprobinsyano dahil talaga nga namang napakasolid ng ating ulam ngayong araw. At kung mahilig din po kayo sa ganitong klaseng isda, ay subukan nyo na rin po ito. Paano ba yan mga kaprobinsyano? Dating gawin, maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang dito na lang po. Baka i-share nyo naman. Bye!